Kayo ba ay nahihirapan dahil sa sobrang haba ng pila sa SSS? Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng appointment sa inyong SSS online account. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click lang natin itong create a my.sss account or login. At mapupunta tayo dito, i-click lang natin itong login. At mapupunta tayo dito, so para makapag-login, kailangan nating makareceive ng OTP. So i-click lang natin itong get PIN. So dito ilagay nyo na lang po yung OTP na marireceive ninyo. So make sure active at nasa sa inyo pa po yung cellphone number na nakaregister sa inyong SSS online account para makareceive kayo ng OTP. So ganito po yung text na marireceive natin. So yung OTP na nandito, ilagay lang po natin dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong login. At may makikita po kayong data privacy notice. So scroll down nyo na lang po yan at dito sa baba, i-click nyo na lang po itong I agree. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-set up ng appointment online, so i-click lang natin itong may box dito sa gilid. Ito po, itong may square. At may makikita po tayong set appointment. So dito kailangan nating mag-set ng appointment para hindi na tayo kailangang pumila, pumunta lang tayo sa tamang oras na sinet natin na appointment. So unahin na natin itong purpose. So i-click natin itong select purpose. So dito pumili lang kayo kung ano yung purpose ng pagpaset ninyo ng appointment online. So, una yung mga benefits. So, merong cancellation, replacement, return of benefit check, change of guardian, compliance of annual confirmation of pensioner or ACOP, contested benefit, death claim application, disability claim application, easy benefit claim, funeral claim application, insurance of certification for pensioners, maternity claim application, medical examination for disability or sickness claim, PESO fund benefit claim application, request for letter of introduction, opening of account, savings account, retirement claim application, sickness claim application, at meron din about sa contribution, yung Flexi Fund, Voluntary Provident Fund or PESO enrollment, non-remittance of contribution by employer, refund of contribution, request of manual verification of contributions, request for posting adjustment of contributions. Tapos meron din about sa loans, yung cancellation, replacement, return of loan check, contested loan, educational loan application, loan repayment concerns, tapos non-receipt of loan proceeds, non-remittance of loan amortization, pension loan application. At meron din para sa membership. Pwede kayong magpa-set up ng appointment for cancellation of multiple SSS number, compliance to SSS number application, issuance of certification of membership status, non-reporting for coverage by employer, posting of date of coverage, request of member data change request. So kayo nang bahala ang pumili kung ano yung purpose ng pagpa-set up ninyo ng appointment. So kagaya sa akin, compliance to SSS number application, presentation of documents. Kasi gusto kong maging permanent yung SSS number ko, kailangan kong mag-submit ng mga document doon sa SSS. Kaya ito yung pipiliin ko. At pagkatapos kung nakapili na kayo, i-click na natin itong select region. So dito pwede kayong pumili kung saang SSS branch kayo gustong pumunta. Kung nasa NCR ba, sa Luzon, Visayas, Mindanao, or sa POAA and foreign offices kung kayo ay OFW. So kayo nang bahala kung saang SSS branch kayo pupunta. So kagaya sa akin Mindanao. At pagkatapos dito, pumili kayo kung saang SSS branch. So i-click lang natin itong select branch. At dahil sa Mindanao yung pinili ko, so dito pumili kayo kung saang branch sa Mindanao kayo pinakamalapit. So kayo nang bahalang mag-select kung saang SSS branch ang pinakamalapit sa inyong lugar.
So kagaya sa akin sa Davao yung pinakamalapit na SSS branch kaya ito yung pinili ko. So dito sa baba mag-click na kayo ng appointment date. So dito kung ano yung mga petsa na naka-highlights, yun po yung pwede nyong pagpilian. Pero yung mga petsa na hindi nyo na pwedeng i-click, hindi na po available yan. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung petsa, kayo pupunta doon sa SSS branch. So kagaya sa akin, January 31 ako pupunta, so ito yung i-click ko. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa pagpili ng oras. So i-click lang natin itong select time. So dito pwede kayong pumili 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, or 4 to 5. So nasa sa inyo na po yan kung anong oras kayo pupunta doon. Basta make sure guys hindi kayo malilate. Dapat 15 minutes before nandun na po kayo. So kagaya sa akin 1 to 2 yung pinili ko. At kung okay na dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng concern. So kung meron kayong mga concern guys pwede nyong ilagay dito. So kagaya sa akin submission of documents lang yung nilagay ko. Pero parang optional lang naman to. Pwede kayong maglagay, pwede rin hindi maglagay ng concern. So kung okay na lahat guys at na-review nyo na, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na kayo sa pag-review ng inyong mga information na nilagay kung kailan at anong oras kayo pupunta at kung saang branch. So review nyo na lang po lahat kung ano yung purpose nandito na rin. So kung okay naman kayo dyan at wala namang problema, i-click nyo na po itong set appointment. At pagkatapos may makikita po kayong ganito. So nandito na po yung SSS number ninyo tapos meron na ditong transaction number. So i-screenshot nyo po to kasi napaka-importante nito kasi pag pupunta kayo ng SSS branch ito po yung ipapakita ninyo. Kasi nandito na po yung appointment date, appointment time, tapos yung purpose, tapos kung ano yung concern ninyo at kung saang branch. So pagpunta nyo doon, dalhin nyo yung mga kinakailangan na documents tapos ipakita nyo rin po ang screenshot na ito. After that, may marireceive din kayong email na kagaya nito, Appointment Request Confirmation. So nandito yung transaction number ninyo, tapos yung date, tapos yung time kung anong oras kayo pupunta, kung saan yung location, tapos yung purpose, tapos yung concern ninyo. And take note guys, 15 minutes before ng inyong appointment time, dapat nandun na daw po kayo. Kasi ipapakita nyo pa to yung email sa inyo or yung pinascreenshot ko sa inyo kanina. Tapos ipapakita nyo pa yung mga IDs and documents na meron kayo. So kailangan pa nilang i-validate yan. So make sure 15 minutes ng inyong appointment time, nandun na kayo. So basta wag kalimutan guys, itong email ni SSS, importante to. Ito yung screenshot ninyo or doon nyo buksan yung email na ito, ipakita ninyo doon sa mag-a-assist sa inyo para ma-validate nila na kayo yung nagpaset ng appointment.